Isang mapagpalang araw ng Tuesday, April 8, 2025 sa ating lahat kabayan. Narito na po ang latest update natin sa ating panahon. Aalamin po natin kung ilang bagyo nga ba ang posibleng pumasok ngayong buwan ng Abril at sa mga susunod pang mga buwan. Pero bago ang lahat kabayan, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Kabayan, ngayong araw ng Tuesday, narito po ang latest update natin sa ating panahon na ito pong DOST Pag-asa ay naglabas na po ng tala na kung saan asahan po natin na meron pong papasok na bagyo 8 hanggang 14. Yes kabayan, 8 hanggang 14 po ito na sama ng panahon na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility simula ngayong buwan ng Abril hanggang September 2025. So kabayan, ito po ay hindi panakot kundi ito po ay isang paalala at bilang paghahanda na rin po sa mga susunod pang mga araw na talaga naman pong posible pong makaranas po tayo ng bagyo. So isa-isahin natin kabayan, pagdating dito sa ngayong buwan ng Abril, posibleng merong isa na bagyo na papasok. So yun po yung unang posibleng maging unang bagyo natin na tatawagin nating bagyong Auring. Pagdating ng Mayo, 1 hanggang 2 bagyo. Pagdating naman ng June, 1 hanggang 2 bagyo rin po. Sa July ay 2 hanggang 3 bagyo. Sa August ay 2 hanggang 3 bagyo. At sa Setyembre naman po, 2 hanggang 3 bagyo. So yan po yung mga tsansa ng bilang ng mga bagyong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yan po yung ating paghandaan. Sa ngayon kabayan, ngayong araw ng Tuesday, ang tanging nakakaapekto po sa atin ngayon ay ito pong Intertropical Convergence Zone o ITCZ at ito pa rin pong easterlies. Ito pong ITCZ kabayan ay direktang nakakaapekto ngayon sa may BARMM, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Asahan po dyan ang maulap na kalangitan na meron din po mga isolated rains and thunderstorm. So dahil nga sa epekto nitong ITCZ, posible po itong magdulot ng mga biglaang pagbaha and landslide due to moderate and heavy rains po. Samantalang ang natitirang bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila ay patuloy pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Ang siyang nakakaapekto pa rin ay ito pong easterlies. So tayo po ay mag-ingat dahil ito po ay may dala pa rin pong pag-ulan. Although sa umaga hanggang tanghali may kainitan pero pagsapit ng hapon dyan na po yung posibilidad ng pagkakaroon po ng pag-ulan. Pagdating naman po sa ating air temperature ngayong Tuesday, asahan dito po sa may Lawag ay aabot po ng 33 degrees Celsius. Sa may Baguio ay 25 degrees Celsius. Metro Manila 33 degrees Celsius. Sa may Tagaytay ay 31 degrees Celsius. Tugigaraw ay 34 degrees Celsius at sa may Legazpi ay 32 degrees Celsius. Sa may Calayan Islands sa Puerto Princesa, abot naman po ng 32 degrees Celsius. Iloilo, Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro at Zamboanga ay 32 degrees Celsius. Sa may Davao ay 33 degrees Celsius. So yan po yung inaasahan nating air temperature. Pagdating naman sa ating mga baybayin, wala naman po tayo nakataas na anumang gale warning signals kaya malaya at panatag pong makakapalaot ang ating mga kapatid na mangingisda. Dahil safe pong pumalaot ngayon, lubusin na po natin hanggat wala pa po yung sama ng panahon na posibleng pumasok ngayong buwan ng Abril. So inuulit ko kabayan, ngayong Wednesday wala pa po tayong namomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago matapos ang buwan ng Abril ay posible po tayong makaranas ng isang bagyo. So yan po yung dapat nating paghandaan. At sa mga susunod pang buwan kabayan, posible pong bawat buwan ay makaranas po tayo ng bagyo. So inulat ko na po yun sa inyo kanina. So yun lamang po kabayan ang aking update sa araw na ito. Tayo po ay patuloy na mag-monitor sa ating panahon at palagi po tayo maging updated. So ingat tayo kabayan at pasuyo po ulit ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Ingat tayo kabayan. Have a safe day po sa lahat. God bless sa iyo kabayan.